binilaan ng aso ang tiyan ng buntis at nakita ng mga doktor ang nakakagulat na detalye sa ultrasound. Kalmado lamang ang panahon ng araw na yon habang ang magkasintahan na sina Zara at Giovanni ay nangangambang masira sa pinagdaraanan nilang sitwasyon. Binalot ang pagsasamahan nila ng mga maling salita at akusasyon na nagbigay daan sa kanilang kalituhan at pagkagalit. Sa pagkakataon na yon ay umiwas na lamang si Zara at tinunang kanyang pansin sa pinakamamahal niyang si Archie, ang kanyang alagang Newfoundland dog. So, ganyan na lang? Ganyan na lang ang plano mong gawin araw-araw? May pagkairitang sambit ni Giovanni sa kasintahan niyang nananahimik lamang sa tabi ng alaga. Iniiwasan ang matatalim na pagtitig ni Giovanni sa kanya. Si Sarah naman ay hindi na rin napigilang sumagot. Ano ba yun? Mas bibigyan mo talaga ng importansya yung aso mo kaysa sa akin? Na para bang baliwala na ako sa bahay na ito? Hindi na rin naiwasan ni Zara ang mapaiyak. Eto na naman tayo. Si Archie ay... Sinusubukan sana ni Zarang magpaliwanag ngunit pinutol na ni Giovanni ang kanyang pagsasalita. Hindi ko talaga maintindihan ano man ang sabihin mo. Kung bakit mas pinipili mong makasama ang aso kaysa sa akin na yung asawa? May galit na wika ni Giovanni habang nakaturo sa walang kamalay-malay na si Archie. Habang lumuluha ay napasalita naman si Zara kay Giovanni na sumusobra lamang ito sa kanyang iniisip. Umalma si Zara na hindi naman niya umano mas pinapabura ng kanyang alaga kaysa kanyang asawa. Sa halip ay sadyang malapit lang si Archie sa kanyang puso bilang kaibigan. Si Archie ang takbuhan ko sa tuwing galit kang umaalis at pinagdadabugan ako ng pintuan. Hindi mo man lang ba naisip kung ano yung aking nararamdaman? Alam mo ba kung gaano yung kasakit? Lalo na ngayon na dinadala kong ating magiging baby. Ikaw dapat bilang asawa ko ang aking naasahan. Dapat lagi kang nakasuporta sa akin at hindi mo dapat iwan. Anong klase ka? Seryosong pangangatwiran ni Zara. Si Giovanni natahimik pero sadyang may bumabagabag lamang sa kanyang kalooban. Ito'y ang takot, pagkainggit, kawalan ng tiwala. Pero bakit nga ba? Sinubukan ni Giovanni ang magsalita pero hindi na niya yan magawa pa. Nang mga oras na yun ay nawalan na siya ng tapang na sabihin ang siyang nilalaman ng kanyang isip. Umalis na lamang na lumuluha si Zara kasama si Archie na marahang sumunod sa kanya. Dito na mas nainis si Giovanni. Diba? Diba? Ganyan ka! Mas gusto mo lang talagang mapatabi dyan sa aso mo palagi. Si Sarah parang wala nang nadidinig hanggang sa maiwanan na si Giovanni doon na nag-iisa. Ang relasyon ng dalawa na may magkaibang pag-uugali at nakagawian sa buhay ay unti-unti nang nasisira. Si Zara ay isang guro na may mabuting puso na palaging nakakasumpong ng kapayapaan sa piling ng kanyang kaibigang si Archie na nakasama na niya noon pa sa panahon ng kanyang pagkadalaga. Habang si Giovanni naman ay isang local mechanic na may maliit na pasensya sa mga bagay-bagay. Masyadong nilalamon si Giovanni ng selos na kanyang nararamdaman sa puntong hindi na siya makatulog sa bawat gabi. Sa pagsisimula pa lang ng pakikipagrelasyon ni Giovanni kay Zara ay napansin na niyang kasama na sa napagkasundoan nilang pamilya ang asong si Archie. Sa hindi maintindihan kadahilanan ay hindi maiwasan ni Giovanni ang mainis sa maghapong pag-aalaga ni Sarah sa kanyang aso. Para kay Giovanni, ang pagiging malapit ng dalawa bilang mag-amo at kung paano sila maglambingan ay higit pa sa dapat koneksyon lamang ng isang tao sa kanyang alagang hayop. Isang araw, isang balita ang nangibabaw sa pagsasama ng dalawa. Ito ay ang magandang balita tungkol sa pagbubuntis ni Zara, dahilan para muling magkaroon ng liwanag ang kanilang relasyon at ugnayan sa isa't isa. Nais na sana ni Giovanni maging kalmado at masaya sa darating nilang baby ng kanyang asawa. Pero habang lumalaki ang tiyan ni Zara, ay hindi maiwasan ni Giovanni ang makaramdam ng pagkainggit at pagkatakot sa palagiang pagtabi ni Archie sa kanyang asawa. Wari kasing mas nais pang makatabi ni Sarah ang kanyang aso sa lahat ng oras at pagkakataon. Isang bagay na talagang nagbibigay galit sa puso ng kanyang asawa. Sa lalim ng iniisip ni Giovanni ay naguguluhan na siya at hindi malaman ang gagawin. Tuwing gabi ay nagiging na lamang siya sa malalim na pagkakatulog. Sa tuwing naiisip ang imahe ng kanyang asawang kasama si Archie, gusto nang kumprontahin ni Giovanni si Sarah para kumpirmahin ang kanyang suspetsa. Kailangan niya itong ilabas nang hindi ito sumira ng todo sa kanyang pagkatao.
Tila ang lahat ng bagay na lamang ay kanyang pinaghihinalaan, maging ang relasyon niya sa kanyang asawa. Isang beses ay nagsagutan na naman silang mag-asawa. Aso lang si Archie, ano ka ba naman Giovanni? Alam naman ni Giovanni na maari ngang ilohikal ang kanyang iniisip pero sadyang bumabagabag ito sa kanya ng labis. Mas tumitibay pang pakiramdam na ito kapag mas pinapakita ni Zara kung gaano niya kamahal ang kanyang alaga. Sa lahat na lamang ng pagkakataon na sila'y nag-aaway ayon kay Giovanni, ay palagi na lamang magkukulong si Zara sa kwarto kasama si Archie ng maraming oras nang hindi mo malaman kung ano nga ba ang kanilang ginagawa. Nilalabanan na lamang ni Giovanni ang pagkademonyo ng kanyang kalooban at malalim na pagkabagabag. Pinipilit na lampasan ang pinagdaraanan niyang sitwasyon. Kinakatakot lamang niya na mawala na isang minamahal. Waring ang paglalambing ni Archie sa kanyang amo ay nabibigyan na ni Giovanni ng masamang pagkahulugan. Waring ang mga tingin ng aso sa kanyang asawa ay hindi nagpapakita pa ng katapatan. Sa halip ay mas nagpapahiwatig na umano ito ng pagiging mapang-angkin na parang naisipahiwatig ng aso na si Zara ay sa kanya lamang. Isang araw ay umagang nakauwi si Giovanni galing sa pagmemekaniko. Naabutan pa niya noon na umuunat-unat sa kama ang kanyang asawa katabi ang alaga nitong si Archie. Na ilang sandali pa'y kanya nang niyakap. Nais ni Giovanni ang sumigaw para ilabas ang kanyang galit at paghihinalang nararamdaman pero hindi na niya nakaya pang gawin. Wala nang pagkakataon si Giovanni na masolo ang kanyang asawa kahit pa sa mga pribado nilang pagkakataon na parang maging ito'y nakikipagkompetensya sa kanya bilang asawa. Hanggang sa tuluyan na siyang sumabog. Bakit ba kasi palagi na lang siyang nandyan oras-oras? Pasigaw na wika ni Giovanni na binabagabag na ng kanyang pagdududa. Isang lalaki na malapit na maging ama na nakahandang tumayo sa kanyang responsibilidad. Saan ba talaga yung dinadala mo? Nababalo ka na ba? Pasigaw naman na tugon ni Sarah. Ang relasyon ng dalawa ay nagkakaroon na ng lamat na mas lumalaki habang tumatagal. Nang ireklamo ni Giovanni sa kanyang asawa ang pag-uubos ng oras ito sa kanyang alaga, kaysa sa kanya ay lumisan na lamang ito nang hindi nagsasalta. 3 araw din na nakalipas bago ito nakabalik at para kay Giovanni, ang mga oras na ito sadyang nakakabahala sa kanyang pag-iisip. Mas problema lamang siya kung saan ba nanatili ang kanyang asawa ng ilang araw at kung ano-ano bang ginawa nito. Ang nais ni Giovanni makahanap lamang ng kasagutan. Nasa katuwiran man siya o wala. Makalipas ang ilang buwan ay nakakain na ng sanggol na dinadala ni Zara na sumipa sa kanyang tiyan. Si Zara naman ay may ngiting inaabangan sa kanyang palad ang bawat pagsipa ng kanyang baby. Nang bigla na lamang nakaramdam si Zara ng hindi maganda. Si Giovanni naman ay agad na lumapit sa kanya para tanungin kung anong bang problema. Hindi ko alam. Baka bunga lang ito ng labis na pag-iisip. Nang mga sandaling yun, ang asong si Archie naman ay marahang lumapit sa tiyan ni Zara para ito dilaan at amuyin. Dito dinapuan na naman ang matinding pagkairita si Giovanni. Ano na naman ba yan, Zara? Hindi na ba tayo pwedeng magkaroon ng pagkakataon na tayo na lang? Ang init sa katawan ni Giovanni ang nangingibabaw na sa kanya dahil sa pagdududa, lalo na sa tuwing nakikita niyang pagiging malapit ng kanyang asawa sa aso nito na parang mas asawa pa ito kaysa sa kanya. Hindi mo naintindihan, Zara. Yang aso mo, hindi na normal yan. Walang asong nag-aasal ng ganyan. Di bali na lamang kung hindi maituloy ni Giovanni ang kanyang nais na sabihin. Ganito na lang, magsagawa tayo ng isang DNA test. Si Zara bilang reaksyon ay napatingin na lamang sa kanyang asawa na seryoso. Napabuntong hininga si Zara at napatulala sa pagkagulat. Waring hindi mapaniwalaan ang kanya nadinig. Ano? Gusto kong magdaan tayo sa isang DNA test. Kailangan kong makasigurado, Zara. Gusto ko lang namang malaman kung... Nahinto na naman si Giovanni sa kanyang nais na sabihin. Seryoso ka ba? Iniisip mo na ang sanggol na dinadala ko hindi sa'yo? Kung hindi kay Archie, ito bang nais mo sabihin, Giovanni? Pasigaw na sambit ni Zara na tila naguguluhan pa rin at nagtataka. Nanginginig sa galit sa isang bagay na walang-wala na sa katuwiran. Nasisiraan ka na, Giovanni! Nasisiraan ka na! Hindi na rin napigilan pa ni Zara ang mapaiyak. Alam mo, sige, pagbibigyan ko yung kamangmangan mo. Gagawin ko yung DNA test na gusto mo para ipamukha ko sa yung pagiging batang isip mo at pagkawala sa katinuan. Pagkatapos ay ayaw na kitang makita pa ulit kahit kailan. Matapos ang madamdamin niyang pagsasalita ay lumabas na si Zara kasama si Archie sa kwarto.
Tinuloy din naman ng dalawa ang plano kanilang napag-usapan. Sa kabila ng magkakahalong emosyon nilang nararamdaman, sa hospital ay kasama pa nilang walang kamalay-malay na asong si Archie na waring nag-aalala ng lubos sa kung anuman ang nangyayari. Maging ang aso ay nararamdaman ng tensyon na pinagdaraanan ng dalawa niyang amo, sabay sandal na naman ito ng kanyang ulo sa tiyan ni Zara. Giovanni, siguro ngayong araw na magtatapos ang lahat. Hindi ko na rin matiis ang walang katuturan mong mga suspecha. Maiging at tapusin na natin to. Marahang pahayag ni Zara sa kanyang asawa na natahimik na lamang dahil hindi nito malaman ang kanyang isasagot. Alam niya ng kanyang pagsasalita ay mas magpapalala lamang sa kanilang sitwasyon. Pagkadating ng doktor ay agad na silang kinunan ng DNA samples at ilang examinations. Habang sinusuri naman ng doktor ang samples na kanyang nakuha, si Giovanni at Zara naman ay hindi maiwasang hindi mapatitig sa isa't isa. Binabalot si Giovanni noon ng kanyang paghihinala, pagdududa at takot, habang si Zara naman ay hindi na makayanan ang galit dahil sa maling kaisipan ng kanyang asawa, gayong wala namang mas importante sa kanya ngayon kung hindi ang kapakanan ng kanyang magiging baby. Waring sinisisi pa nito ang kanyang sarili kahit papano sa simpleng pakipaglambingan nito sa kanyang aso nang hindi nakikita ng kanyang asawa kung paanong mas ninais niyang makasama ito kaysa sa seloso niyang asawa. Maya-maya pa ay naistorbo ng malalim na pag-iisip ng dalawa sa biglaang paglabas ng doktor para sabihing nagawa na niya ang dapat niyang gawin at ang resulta ng DNA test ay lalabas din kaagad makalipas lamang ang ilang araw. Itatawag na lamang ito kaagad ng doktor sa kanila. Pagkatapos mapakinggan ang sinabi ng doktor, ay dali-dali nang umalis si Zara kasama si Archie nang walang anumang salitang nabanggit sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw gaya na sinabi ng doktor, ay nakatanggap na nga sila ng tawag na nagsasabing nasa ospital ng resultang kanilang inaabangan. Kaya naman, hindi na nag-alinlangan ng dalawa na agad pumunta ng ospital. Mas nangingibabaw naman ang pangamba ni Giovanni dahil seryosong sinabi ng doktor na kinakailangan itong presensya nilang dalawa ng may pagmamadali. Doon sa ospital sa opisina ng doktor ay seryosong kinausap ang dalawa kasabay ng parehas nilang pagkakakaba sa kung ano man ang kanilang madidinig. Mr. Giovanni at Mrs. Sara, may kinalaman sa DNA test na sinagawa natin noong nakaraan ay hawak ko ng resulta at sasabihin ko na agad sa inyo Mr. Giovanni na ang biological na ama ng baby ay walang iba kundi ikaw. Tila naginhawaan ng loob si Giovanni nang madinig ang bagay na yun na parabang nawala ng bigla ng bigat na pumapasan sa kanyang balikat. Naiyak si Giovanni at tila nahiya sa kabila na lahat marahil dahil alam niyang halos masira na niya ang kanyang pamilya sa isang walang katuturang paghihinala at mga suspetsyang wala namang katuturan. Si Giovanni wala nang magawa kung hindi mapayuko habang lumuluha, hindi malaman kung paano magpapaliwanag sa kanyang asawa. Nakita mo na Giovanni, masaya ka na ba? Naluluha pang sambit ni Sara na nang subukan tugunan ni Giovanni ay napahinto na lamang siya sa biglaang pagsasalita ng doktor. Meron pang isang bagay na nais kong sabihin. Ang tono ng doktor ang biglang naging seryoso, dahilan para mabalutan muli ng pangamba ang mag-asawa. Ang anak niyo kasi, walang madaling paraan para ko itong masabi. Pero ang baby nagtataglay ng isang napakabihirang kondisyon na kung tawagin ay spina bifida. Ibig sabihin isa sa mga portion ng kanyang spinal column ay hindi nabuo ng maayos. Ang dalawa ng madinig yun ay natigilan na at namutla. Nanginginig na napahawak na lamang si Zara sa kanyang asawa. Hindi malaman ang kanyang gagawin. Si Giovanni man ay biglang natahimik at napipi sa pagkakatulala. Sa sobrang pagtuon ng mag-asawa sa mga walang kwentang pagtatalo at bagay, ay hindi na nila nabantayan at napagtuunan ang kalagayan ng kanilang magiging baby. Dala ng takot ay napaiyak ng sobra si Zara. Naniyakap na lamang ng kanyang asawa para kahit napapaano ay mapakalmang kanyang loob. Kahit pa maging si Giovanni ay labis ding nag-aalala. Ngayon, naisip ni Giovanni kung paano niya napabayaan ang kanyang asawa at magiging anak dahil sa kanyang kabaliwan. Muli ay nagsalita na naman sa kanila ang doktor. Pero meron namang magandang balita na nagagamot naman ng ganitong klaseng kondisyon kasabay ng maayos na medical care. Kaya't makakaya pa rin ng inyong anak ang mabuhay ng normal at malusog. Sa katunayan, pwede na nga nating simulan ng treatment kahit pa sa araw bago siya maipanganak. Para agad na maging maayos ang lahat. Maigi na rin naman na nalaman natin ito ngayon at isa pa, ang mga hayop, lalo ng mga aso kapag napapalapit na masyado sa kanilang amo ay may kakayanan na makadetect ng kamalian sa kalusugan
ng kanilang tagapag-alaga. Malamang na ganyan din ang ginagawa ni Archie sa iyo, Mrs. Sarah. Base sa inyong kwento, marahil nararamdaman niya din ang problema ang dinadala ng inyong baby. Kaya palagi niya itong nilalapitan. Nang madinig yun ay naging malinaw na rin kay Giovanni ang lahat na ang kakaibang pagkilos ni Archie sa kanyang asawa ay walang kinalaman sa kung anumang bagay na hindi maganda. Sa halip ay nakipagkomunikasyon lamang ito sa kanya para magbigay ng babala patungkol sa kalagayan ng kanilang anak. Kung hindi dahil sa ginawa ng aso at kanyang paghihinala, ay malamang hindi pa nila malalaman ang seryosong kondisyon ng kanilang baby at hindi ito kaagad na maaagapan. Mahal, patawarin mo sana ako. Nais lamang tayong protektahan ni Archie pero ako Naputol na si Giovanni sa kanyang nais na sabihin dahil sa biglaan niyang pagluha. Si Zara naman na naluluha pa rin ang siya namang yumakap sa kanyang asawa bilang pagtanggap sa kanyang pagpapakumbaba. Pagkatapos ng lahat ay naging maayos na ang relasyon ng dalawa hanggang sa maipanganak na nila ang kanilang baby na si Lincoln. Naging buo na at masaya ang pamilya. Si Archie naman sa ngayon ay nagkaroon na ng baby na kanyang poprotektahan.